Susuyuri naman natin ang palengke ng Bacolod City na isa sa bagsakan ng mga seafood. Kapag sinabing Bacolod o kaya Negros Occidental, ang unang pumapasok sa ating isipan, chicken inasal. Pero dahil napaliligiran ng tubig ang Negros Occidental, marami rin silang coastal communities, kaya marami rin silang seafood at saka iba't ibang uri ng shellfish. O eto, meron ng pusit, may bangus. Uy, ano kaya to? Swordfish. Nakamamangha talaga ang laki ng mga isda sa palengke. Wow, ang laki nito! Nay, ano po to? Gingaw ga. Ha? Gingaw. Gingaw. Ito, lapu-lapo. Ay, hoy, ang laki ng lapu-lapu. Ay, ang dami na. Okay na yan. Siyempre, saang pamilihan man tayo magpunta, hindi kumpleto ang palengke experience kapag hindi nakipagtawaran sa mga kapuso nating tindera. Uy, ang bait naman. 280 na lang daw. Oh. Magkano yan? Ha? 300. Kalahati lang. Nay, pabiling hipon. Pagkatapos ng pakikipagtawaran para makabili ng hipon, tahong at pusit, Nakabili na ako. isang masarap na hamon ang naghihintay sa mag-asawang Chef Edison at Reyna. Sa aking mga nabili, ano kaya ang seafood special na kanilang ihahain? Ma'am Cara, kakasapu kami sa hamon nyo. At ang iluluto namin for today ay ang seafood paella. So, ayan po. To start, kailangan po natin maglagay ng oil. And lagay na po natin ng butter. Then next po, yung ating bawang. Gisa na po natin siya. Ayan, ayan na po ang sibuyas natin. Isusunod na rin ang carrots at bell pepper. Pagkatapos maggisa, sunod nilang inilagay ang green peas, paminta. So ngayon po, lalagyan po natin siya ng tubig. Sunod nilang inilagay ang oyster sauce. At asukal. Ayan, so lalagyan po natin ng konting egg yellow para po maging makulay lang yung paella natin. Kasi kung wala po siyang ganyan, hindi po magiging maganda yung color niya kung white yung bigas niya. So nilagyan po natin siya ng cornstarch and this is to keep the sticky na consistency nung ating paella. Ayan, meron po tayong mga garlic dyan. Pagkatapos ilagay ang bawang, pwede nang ilagay ang mga sangkap na seafood. Yung squid po, hinuhuli niya kasi pag po masyado siyang naluto, tumipigas po siya. So mas maganda po na ihuli po natin siya. Tapos mga 5 minutes siguro, ay mga 10 minutes. Ayan, so takpan lang po natin siya, wait for 10 minutes. Kapag luto na ang lahat ng sangkap, itatabi muna ito. Kukunin po natin yung katas niya and yun po yung mismong ihahalo natin sa ating paella rice para po mismong rice maglasang seafood. Ayan. Sa parehong kawali, iluluto naman ang kanin para manuot dito ang lasa ng mga seafood. Pagluto na ang paella rice, pwede nang ipatong dito ang seafood. Excited na akong tikman itong seafood paella. Grabe! Kalain mo, yung mga binili natin sa sa palengke na hipon, pusit, tahong, ayan, nandito na sila ngayon. Siyempre, lagyan natin ng konting lemon. Tapos may pa-surprise pa, oh. May scallops. Favorite! Hala, ang sarap. Panalo to.
Walang lansa at all. Hindi siya malansa kasi alam mong fresh na fresh yung ingredients. Yung mismong paella rice, may seafood flavor siya. Ang seafood paella na ito talaga namang binabalik-balikan sa kanilang buffet restaurant. Bukod kasi sa nag-uumapaw nitong sangkap, ang lasa talaga namang mapapasabi ka ng I love it. I am in seafood heaven.